siya dito. Kaya nga hindi siya nakasabay sa pagpasok. Legal counselor siya. At member siya ng Integrated Professional Counselors Association. Association. Have a seat. Thank you. Good morning. Talagang na-enganyo. Join us. Mag-download Gawin mo rin slide and wipe. Twerk it like Miley. Ay, charot. Okay. Pag-uusapan kasi natin na meron kasi ako naging kaibigan, nagkaroon siya ng problema patungkol sa depression ng kanyang child. Di ba alam naman natin kung na malaking problema yan dahil pwedeng mag-lead yan sa pagkawala ng anak pag hindi mo na monitor. So, sa school po kayo legal Yeah, I'm a guidance counselor at Miriam College. So, somehow nakaka-handle ako ng mga ganyang cases. Sabi ko nga nung araw, nung panahon ko kong Panahon mo lang, ha? Huwag mo idamay ako dyan. Sige, may isa ako high sa'yo. school, mula college, high school, first year, hanggang fourth year. Lagi ako nasa guidance counselor, no? Hindi. Sa son ko. Akala mo ikaw mismo. After a while, doon ko nalaman na meron siyang problema nga. So, yun ang kailangan natin malaman. Paano natin nga mamomonitor kung may problema? Teka, Ate Or Lynn, depression before we yung isang ask bata. yung question mo, I want to ask you, sir, being an expert in this field, ano po in this year, in this generation, ano po yung nagiging common na cause ng depression nito mga youth? Okay. When it comes to youth, no, kasi right now, when we talk about youth, sila yung mga nasa teenage years. And in psychology kasi, the teenage years is the stormy stage ng development ng individual. Teenage drama. Yeah, kasi nandun yung transition nila from childhood to adulthood eh. So ito yung pinaka-crucial na stage ng development natin as individual. So, pag ito kasi, this particular stage no of development, merong tinatawag na identity versus role confusion yung mga yung ating mga kabataan eh. So nilalabanan nila, inaalam nila what or who they really are. Sino ba sila? So talagang Then lumalabas sa identity crisis. yeah, sa mga stage na yan. So talagang very exploratory sila, experimental, curious about things. Marami silang information na inaalam para Saka mas diba, dyan din dumarating yung confusion. Bata pa ba ako, matanda na ako. kasi ano siya, magka-transition na siya eh, no? Sir, ngayon po sa ngayong itong bagong generation. Kasi nga before nung sa akin nung high school ako, mas marami yung cases ng depression dahil sa bullying. Yeah. Pero ngayon napapansin ko nga dahil hindi nila alam kung sino sila, hindi nila alam talaga kung sino yung, alam mo yun, hindi Yun nila yung alam yung nagiging character. cause ng Like depression yung nila. itong yung namatay Julia. recently, si Julia Bencamino, if I'm not mistaken, siya nga, yun din ang cause niya, di ba? Yun din ang cause ng kanyang depression. Kaya, bakit nga ganun, sir? Bakit sa parenting ba yun? O sa school? When it comes to depression naman, no, let's correct things first. Kasi not necessarily depressed ang tao, kasi suicide na siya. Correct! No? Not naman agad-agad yun. Yes. So, the cause probably, katulad niya, kasi ang probably parenting style, kasi baka takot siya sa judgment. Kasi for example, sa case nga niya, I don't want to elaborate naman kasi yun, no? Pero for that particular case, no, kasi siguro takot siya when we read the letter, kasi I read as well, no? Kasi nagkalat siya sa sa internet. media. Parang takot siya sa judgment ng people, hindi siya read. So, ang parang ano lang dyan talaga is that fear lang na baka hindi siya tanggapin kung ano man ang, kasi nga, inform yung identity niya eh. Ako, I think the important thing will be the support of the family members itself. Kasi kung sa umpisa pa lang, yung family mo na, kung ikaw mismo, feeling mo yung pamilya ko hindi ako kayang tanggapin, doon mas lalong nag-worsen eh. Pero yung nga gusto nating malaman, kasi yung anak ko, sabi ko nga, ever since lagi ako nasa guidance counselor, kasi malikot naman siya. He's not like a troublemaker na nakikipag-away sa school, pero malikot siya. Ang question now is, how do you get to know kung meron nang tendency pa lang, o minsan tendency pa lang, or meron ng May problema. depression yung anak mo, kasi you barely see them. You have to understand that ang mga bata most of the time nasa school. Ikaw nag-work. Oo, tayo nasa work, tapos mga makikita lang natin sila patulog. What are the characteristics that we have to look into para malaman namin, sandali, may problema yata yung Okay. anak?
In terms of kung depression-wise, no, kasi there are some misconceptions about depression, no? Parang ginagawa siyang misnomer ng sadness. Pag sad ako, depressed ako. Not necessarily pag sad ka, depressed ka na agad. So, in psychology kasi, kailangan may binibilang tayong 2 weeks 2 weeks consistent na yung behavior niya, yun nga. Of course, pag merong ang problemado yung tao, syempre sad, lonely, and then may mga changes sa behavior niya, yung Withdrawn. yung mga routine niya, biglang na nag-iiba. Just like sabi nga ni Miss, nag-withdraw na siya. Dati, mahilig siya makihalubilo, and then wala na siyang ganang kumain. Parang yung mga usual interest niya, bumaba na. Parang dati motivated siya to go to school, pero parang ngayon, parang iba na ata. Parang wala na siyang pakialam ngayon gumawa ng assignment or di siya nagre-review, mga But ganyan. sir, how can you differentiate something from being just a teenager and having a depression? Okay, actually yung depression naman not necessarily puro teenagers lang, no? Yeah, oo. Possible din siya sa Yes. sa like us adults, no? Kasi sa Yeah, but then again, di ba po, kasi we are trying to solve yung problem or di ba look into the problem yung sa mga youth depression. Sa youth So talaga. how can you differentiate nga po yung itong batang lang to is just being a teenager kasi may mga hormonal imbalance or changing in everything, from depression. Question is, when should we be alarmed na may problema na? Usually, yun nga, pag may changes na siya ng behavior, then nag-i-interfere na siya sa everyday functioning niya. Parang, for example, yun nga, just like what I mentioned, yung parang before, sanay tayo sa batang nag-post everyday ng kanyang mga activities. Diba, usually, yung mga ginagawa ng kabataan, lahat ng puntahan nila, even kakainin, kasama, nakapost lahat. Pero for example, napansin natin na yung routine niya nag-iba. Parang, parang tagal niya nang di nagpo-post sa Facebook, there's something wrong. Parang sanay ako. Kasi usually, mga youth ngayon, di ba, very techy sila, very digital, talagang lahat naka-update, even they got information in just one fingertip, no? So, yun yung mga possible signs din, no? And then, worst comes worst, no? Di ba kasi kino-conceal nila yung depression, especially kung ikaw yung taong strong, pag alam nilang strong ka, jolly ka, di nila, even for example, alam nilang lagi ka lang masaya, parang kahit nagsasabi ka na you're sad, pero feel nila, joke ka pa rin, kasi nga, so, there are some situations na nagko-conceal na yung iba, nag-self-harm na kasi di nila ma-express talaga, walang nakikinig sa kanila. May nag-self-harm na sila kasi dun sila nakakapag-express. Or yun nga, pwede rin tayo sa social media, yung mga pinopost nila, even though pwede nating mag-read between the lines kung minsan. Alam mo, on that note, nung nagkaroon ako ng pasyente, he shot himself. Now, ang nun, sinasabi niya na sa mom niya, Mom, I need help. Yung nanay hindi naniniwala. Kasi I think it's more of hindi tanggap nung mom na may problema yung anak ko. Even if sinasabi na nung bata. So sometimes I think it's also we have to really listen. Kasi Also, sinasabi na niya eh. Saka it can happen to anyone. Kasi minsan, ganun yung mga nanay eh. It can never happen to my kid because I'm a good mom, di ba? I'm a good dad, we have a good family, we have a good life. Yes. Pero hindi naman yun ang nagko-contribute na mawala na yung depression. Maybe at school, may problema sila. So you really have to... Sir, Ako may question ako, no? Well, ewan ko, maybe information technology has played a very important part here. Is there a study that was done recently to determine whether there are more people depressed now, no, in the youth I'm not sure. compared to the youth of maybe 10 years ago or 20 years ago? Pero parang nakikita ko dahil nga sa mas mabilis ang information, mas maraming nadidepress ngayong panahon ngayon. Is it that? Or mas alam lang natin because ngayon? may social media. Dahil may Hindi. social media. Kasi parang yung mga bakit ngayon ang dami-daming sakit? Bakit dati hindi naman? The reason is because mas may diagnostics na now. Pero, Yes, that's why there has to be a study because I don't like to be blaming a certain generation. The kids now are not as tough, no, are not fun compared to the kids Because mas before. dependent nga sila. Yun ang mga pero yun nga kailangan ko masyadong dependent na yata nga yung mga eh. kids Kami ngayon. din. Mas Yun sheltered. Saka yung panahon namin, kung panahon natin talaga, mas maraming time. Unlike now na medyo konti yung time na pwede mo spend sa children. Dati kasi we have all the time, fast-paced ang lifestyle ngayon Saka ng mga before, parents. mga moms, housewives yan. So, alamin na natin, pagka ganyan ba na nafe-feel mo at nakikita mo na medyo may problema yung anak mo, what should we do? For example, sa bahay, no, just like sabi nga ni Miss din kanina, support group lang kailangan ng mga kids, ng individuals sa to. Especially youth nga, just like
what I mentioned, balikan natin, this is a stormy stage of their development. So dapat nandun tayo talaga. No? So kung sakaling magsalita sila, we should listen. And then kung meron silang sinishare, we should learn from them as well. Kasi baka may iba tayong, for example, yung mga parents, kasi may iba, no? Not all naman, napaka-conventional, nang di na agad naniniwala sa kids. May sinasabing information, ay, mas alam ko yan sa'yo kasi napagdaanan ko na yan. Ganyan. Pero yung mga ganong stuff dapat, ano yun eh, parang every word that comes to the mouth of our children, dapat pinakikinggan talaga natin. Kasi yun lang din kailangan nila eh. Yes. Na meron lang Someone nakikinig. na Even though di sila, wala kayong reaksyon, the mere fact na may nakikinig lang sa kanila, That's a okay na big- sa kanila yun. Big, ano na yun, big deal na for them. Kasi yun nga, kaya din gumagana yung mga technologies natin eh. Minsan, ayaw silang pakinggan ng parents, magpo-post na lang sila ng status or at least may makikita nila, di ba, through likes, mag-comments, at least, Ma-feel nila oo, feel appreciated nila inappreciated sila. pala yung post ko, yung status ko, yung for example sa Instagram, may pictures, ay, may mga nagla-like. So, ibig sabihin, binibigyan siya ng attention. So, yun din siguro yung kailangan ng mga youth na to ngayon. Okay. Alright. Thank you very much. Very well said. Thank you. We've learned a lot. Saan for in case po na gusto nilang magpa-consult sa legal advisors na katulad? Ako, I'm currently affiliated at Miriam College. So, pwedeng pumunta doon. And then, pwedeng gawitin ko rin yung opportunity to my fellow counselors, no? Na kasi we will have our convention this September 10 to 11 at FEU Institute of Technology. So, ang early bird registration is on July 31. So, for more information, you can visit IPCAP Guidance Facebook. Okay. So, we can accommodate your question. Great. Thank you, Sir Angel.